Ay, magandang gabi mga bossing. Gulo-gulo na. Ito na kaya yung bloodbath ni Sarah. Parang nagamit pa iglesia. Pakinggan natin. Wala raw permit to eh. Still eating your Thai food. Ito, pakinggan niya mga friend. Ang PNP sa organizers ng rally at kung may impormasyon na ba sila kung hanggang kailan mananatili ang mga ito sa EDSA. Magandang hapon sa iyo, Aga. Kaninang umaga pa sinasabi na tagapagsalita ng Philippine National Police na si Police Colonel Allen Reyco na nakikipag-usap na nga itong pamunuan ng National Capital Region Police Office na si Police Major General Anthony Abirin dyan sa organizer nitong isang religious group na nagsasagawa nga ng protesta dyan sa People Power Monument at dyan sa White Plains. Kaugnay dito sa isip na sa gawa nilang Kawawa naman itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na to. Gamit na gamit. Parang ano na ito, iglesia na to. Hindi na rehilyo ng tingin ko rito. Sindikato na to eh. Ito naman mga miyembro niya. Kung ano sabihin nung nasa taas, sumusunod sila. Pag sinabi lang iboto mo to, boboto nila. Pag sinabi lang lumabas kayo, magrarally tayo, lalabas sila. Ano to? Sus Mariosip. Para na wala sila, ano sila? Wala na silang sariling pag-iisip kung tama yung inuutos sa kanila ng kanilang leader. Inulan pa sila kanina dyan, nandiyan dyan pa lang sila. Hindi ko maintindihan to. Parang kulto na nga ang tawag dito protesta ito upang isagawa ito ng maayos, payapa at yung hindi sana nakakaapekto lalo na sa mga motorista. At doon naman sa tanong mo kung hanggang anong oras sila papayagan na magsagawa ng protesta dyan, yan ang sinabi ng PNP ay iginagalang nila ang karapatan ng bawat isang Pilipino na magkaroon o magsagawa ng peaceful assembly. Kaya sabi ng PNP kanina ay papakiusapan nila itong grupo na ito na mag-self-disperse o tapusin na ng payapa yung kanilang programa. Nasa proseso na ng pagtukoy ang Philippine National Police kung sino-sino ang mga nasa likod ng rally sa EDSA. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief, Police Colonel Allen Reyco, iimbestigahan na nila ito upang maisama sa mga posibleng managot. Sinabi ni Colonel Co na walang permit ang religious group na nagsagawa ng protesta sa White Plains at walang permit. Bakit dumami ng ganyan yan kung walang permit pala yan? Kata naman yan. Paano nyo gigibayin ngayon yan? Ano na raw yata yan? Nasa 14,000 mahigit na. Mahigit, 14,500 din tao dyan. People Power Monument simula kaninang umaga. Again sir, we have identified that majority of the participants are from the INC and yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the... Di ba pwedeng kasuhan tong INC nito? No? Nakikialam sila sa politika eh. Religion sila, di ba? Dahil, ibig mo sabihin, ang dahil lang kay Marcoleta? Kaya sila lumabas dyan dahil si Marcoleta maa-aresto? Mababaw, di ba? Ako, tansya ko dito, ito yung sinasabing bloodbath ni Sarah. Parang it's now or never to eh. Parami pa ng parami. The event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito. Itinanggi rin ni Colonel Co. Check na may liable dyan, Colonel. Kasi nga, walang permit yan eh. Ba't sila nakapagparami ng ganyan dyan kung walang permit? Dapat nung dumadami pa lang, wala naman palang permit, di ba? Dinisburse na yung kapulisan yan. Wala kayong permit eh. Bastos kayo eh. Parang gano'n, di ba? Kaso dumami ang dumami. At mamaya, ang gulo. Magulo ito mo. Na nasorpresa at hindi handa ang PNP sa biglaang pagkilos ng grupo. We were apprised of the, medyo hindi lang yung napakaaga nating nalaman, but we were apprised of their plans. Ididepensa rin niko ang PNP sa sinasabing malamyang pagtugon ng pulisya sa protesta kumpara sa mga militanteng nagsasagawa ng pagkilos.
kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihin malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang-kulang 6,000 kapulisan. Ang problema nga, Kernel, kung hindi yan malamya, ba't dumami ng ganyan? O, dapat mga 5,000 pa lang dyan. Nakita nyo na, parami na yung tao dyan eh. 5,000, 2,000, 3,000, pakapal ng dapat dinisburse nyo na yan. Hindi na umabot ng 14,500 yan. Diba? Para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble Mabigat na yan. Sunog na yan eh. peacefully. Nagawa ng protesters na harangan ng EDSA kanina na nagdulot ng grabing traffic at pagkaantala ng maraming motorista. Sa pagnanais naman ng mga pulis na pigilan ito, nagkaroon ng komusyon at nagkatulakan hanggang sa suntukan. 3 sa Marami na nga eh. Paano pang nanaising pigilan yan? Dapat parami pa lang, dinisburse nyo na yan dyan. Wala nang palang permit yan mga yan. Ba? hanay ng PNP ang nasaktan, habang 3 rin sa mga protesters ang naaresto. Ang isa pong naaresto natin ay driver ng bus, kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan na nabangga, nauntog. At meron po namang 2 pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan. Sa gitna ng kaguluhan, itinaas ng PNP sa full alert status ang kanilang pag-alerto sa buong bansa. Layo nito ang mas masusing pagbabantay hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga vital installation ng bansa upang hindi malusutan ng ilang grupo na nais na manamantala. Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan at kaakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagal. Sana walang gumawa ng hindi ka nais-nais dyan, no? Yung mga pinasok ni Satanas ang utak, no? Yung kagaya nung nangyari sa Plaza Miranda bombing, no? Ang mapapibintangan dyan, administrasyon, kung sakasakali, ha? Pero sila rin pala ang may kagagawan. Itong mga tao to, walang kwenta buhay sa kanila to. Itong mga Duterte na to, di ba? Dami ang pinapatay na ito. 30,000 raw napatay nung panong tatay na ito. Tuloy. Ang karapatan ng bawat isa po sa atin. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nagsagawa ng real-time monitoring sa PNP Command Center sa nangyayari sa EDSA. Ito'y upang agad na makapagbigay ng utos sa commander sa ground. Sinasabing umabot sa mahigit 12,000 ang lumahok sa pagtitipon habang nasa mahigit na 6,000 naman ang nakakalat na pulis. Bili ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa PNP, ipatupad ang maximum tolerance. Nanawagan din ang DILG sa mga nakikiisa sa kilos protesta na igalang ang umiiral na batas sa pagpapahayag nila ng saloobin. Leia Ilagan. Ang matindi dyan mga friend, wala nang permit itong araw na to. Pero bukas, hindi naman naaalis yan dyan eh. Yung mga yan, sa dami yan, yung sabihin mo mag-self-disbar sila, hindi. Bakit sila aalis? Binigyan sila ng permit bukas. Pwede sila mag-rally up to 100,000 daw ang tao. Ang tao mo, paano klase ito? Ito, pakinggan nyo. Pwede raw dumalo, mag-100,000. Lalo kahirap ng gibain yan. Patrol Flash Report! Mula kay Jom Garner ang detalye. Jom, go ahead. Doon, Enrica, inaprubahan na ng Quezon City Government ang permit to rally dito sa EDSA ng mga Inaprubahan na raw ng Quezon City Government ang mag-rally bukas sa EDSA. Ano yan? miyembro ng Iglesia ni Cristo ayon kay Quezon City PNP Major General Canaban. Mula July 1 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang kanilang permit ay para umano sa aabot sa 100,000 na participant. Ano ba yun ang nakuha? Umantakin mo yun. Ngayon, meron na raw 14,500.
Bukas, inalaw na nila, may bukod sa, ngayon walang permit yan ha, nakaumabot ng 14,500. Utangin, anong klase ba to? Pero bukas may permit na, aprobado na, hanggang 100,000 ang pwedeng dumalo. Puta, ano, hindi ko maintindihan ano. Report sa DZMM Radio Patrol 330 at DZMM Radio o Teleradyo. Jom. Oo, Jom. Konti katanungan. Yung permit na ibinigay ay para bukas. 12 midnight to 8 p.m. Oo, for 100,000 people. Pero ngayong araw, illegal pa rin ang touring dun sa kanilang rally dahil walang permit yan, di ba? For today. Actually, natanong natin niya kay Major Ganaban kasi nga yung permit na na-secured nila ay para tomorrow, no? Ang sabi kasi ni Major Ganaban ay dahil nandito naman na, wala na rin naman silang kumbaga magagawa. Pero walang sanction na ibibigay dahil illegal ang kanilang ginawang pagpupulong at ang daming naantala dahil sa kanilang nagawa? Rika, walang nabanggit na magiging kung may man lang ba ng sanction itong religious group na ito dahil nga marami rin yung kanilang mga naantala, ang mga na-pervision, no? For the lack of the better term. Pero maidagdag ko na rin yung sitwasyon dito, kahit na may manakanakang pagulan ay nagpapatuloy pa rin yung kanilang programa. Tinawag naman na fake news ng mga organizer ng itong kilos protesta, yung umuugong na balitang magtatapos na yung kanilang pagtitipon-tipon dito dahil nga kanilang sigaw ay we are one at walang uuwi. Paulit-ulit sila in-announce kanina. Nagpaalala rin sila doon sa kanilang mga miyembro na ingatan yung kanilang mga kagamitan dahil napaulat din kanina na may ilan sa kanilang nawawalan na rin ng mga mahalagang gamit katulad ng cellphone at mga bag or wallet. Sa pinakahuling tala naman ng PNP, umabot na sa 14,500 yung bilang ng mga dumalo dito sa kanilang pagdilipon sa tapat ng People Power Monument. As of 5 p.m. yan. Bali, bigay na rin ako ng update doon sa dalawang nahuli kanina umaga na mga miyembro nitong Iglesia ni Cristo. Ayon kay Major Ganaban, dalawa ay nahuli pero pinakawalan din ito dahil napatunayan naman doon sa kanilang investigation na wala naman din silang kinalaman dun sa story na natamo ng dalawang pulis. Ito yung kanina na Nagkamali pa ng dampot, ganun. nagkaroon ng kumbaga may commotion dahil nga yung sa may bus nila. So, ibig sabihin, itong dalawang nahuli, hindi ito yung driver ng bus at hindi rin ito yung nanapak ng pulis. Hindi sila yon. Yes, Tony, no, yan yung mismo yung Kamali pa ng dampot. Ano ba? Wala nang permit, kumapal ng 14,500. Na hindi nila mapauwi-pauwi na ngayon. At bukas, nagbigay pa ng permit yung Quezon City Government para makapag-rally ang 100,000. Ano ba to? Yun mismo yung tinanong ko kay Major Ganaban, ang sinabi niya, base sa kanilang informasyon ay hindi naman daw po, hindi naman ito yung driver at yung mismong nanakit doon sa police. Pero Tony Madagito lang, no, tinanong ko kasi kung bakit pinakawalan na to, gayong nagpapatuloy pa rin naman yung kanilang investigation. Sabi nila, sabi ni Major Ganaban, ay nakuha naman nila yung pangalan kahit na pinakawalan nila ito ay kung mapapatunayan nila sa mga further investigation nila na ito talaga yun ay mahuhuli pa rin naman nila ito. Yung deliberate na pagharang ng bus para ipatigil yung mismong flow ng traffic, wala ba silang nakikitang sanction doon? Alam mo, Rika, patungkol dyan sa bagay na yan, hindi pa natin nakakausap ulit si Major Averino. Pero kanina, natanong natin siya dito sa ambush ni Sir Peter dito, ay sa kanya ipapatupad pa rin yung maximum tolerance sa mga miyembro dito at itinihit niya na kahit sa kasapi ng Iglesia ni Cristo ay papatunayan o mananait pa rin yung konstitusyon, yung pagsunod sa konstitusyon at yung papaligan pa rin yung sa nakakarami. Alam mo, magiging hamon ito, partner, at saka Jom, no? Dahil ang isang rally, sabihin na natin na hindi sumusunod sa alituntunin, di ba, na kailangan muna ng permit, ay magiging
magiging ehemplo ito para sa iba pang grupo Na gawin. na ang maaari same palang gawin thing. yun. Oo. Na bigla kang magdaos ng lightning rally O dahil nandun na, at hindi ka dapat magpabuwag o magpatinag dahil iisipin ngayon na iba, eto ginawa nila, walang permit, nakaabala ng daan libo. Kami rin, kaya namin gawin yun. Maaaring ganun ang gawing Tama. ehemplo. At partner. napakalinaw yan sa Tsaka mabigat nga dyan mga friend. Bukod sa illegal na nga yan, walang permit, kinabukasan pa, bukas na bukas nila, hindi na sila uuwi, wala pa silang permit. Kaya para maging legal na yung rally nila, bukas meron na silang permit. At hindi lang basta permit, good for 100,000 participant. Puta. Puta ano yan? lahat ng mga lumipas na rally. Dapat may permit pero ka. ito pinabayaan. Dahil nandun na, dahil nandun na, ongoing at na. meron pang pinakawalan na inaresto pa. So talagang iba po talaga. Kumbaga, Jom, papakawalan ka na namin dahil baka kung ano pa masabi mo eh. Sorry, maidagdag ko na lang din. Huwag na. Hindi, loko lang. Sige na. Parang ano talaga, sabi ko malambot, di ba? Iglesia ni Cristo pa. At saka ano mga friend, malapit na yung impeachment trial nga nito si Sayad, no? Sa asais na eh. Oh. Diretso na to. Napanood ko kanina kay Atty. Enzo eh. Ang panawagan na raw nung nandun na raw, pumunta raw si Marcoleta, si Defensor, si Kimu yata nandun din. Jimmy Bondok, yung mga grupo ng may sayad, yung mga grupo nito si Sara, mga talagang ang sigaw na raw Marcos resign na. Oo. At ayon sa balita kay Atty. Enzo, inaano na raw nila si Sara, tinatawagan nila si Sara na pangunahan na yung rally. Oo, dahil papalit na raw nila si Sara sa pagiging presidente. Puta. Para mga tanga to mga to, no? Ewan ko paano magtatagumpay yan, putang inang hindi saya kanila, baka nga ito na yung bloodbath sinasabi. Wala na akong ibang makita now or never to Pag natapos ito, walang nangyari pa rin. Na hindi pa rin nila napababa si PBBM, wala na yan. Tapos na yan. It's up to the doon sa mga senador ni Sara na i-acquit siya, no? Pero garapal ho to, grabe ho to. Kasula-sulaso ho itong nangyayari sa totoo dito sa bansa natin. Tayo walang permit. Nakapagpalago ng 14,500 na tao, hindi na disburse ng kapulisan. Kinabukasan, meron ng permit. Good for 100,000. Ano na? Napag-uusapan na rin naman, mabilis lang, natanong natin si NCR CEO Chief Major si Brigadier General Aberin patungkol dyan. Tatanong natin siya kung may special treatment nga dahil nga yan din yung mga nakikita nating kritisismo na natatanggap sa social media patungkol naman sa naging implementation. Alam nila yun. So, sabi naman niya ay hindi naman daw dahil sige. sorry. Sige. Hindi, ito na ang sagot ni Pusikat. Okay. Sige. Jom, maraming salamat. Bitawan na muna natin si Jom dahil partner, meron pa tayong dadakuan na iba pang lugar. Mayroon din naman po mga nagtipon-tipon. This is also a tipon-tipon, not a rally daw. Dun sa may Liwasang Bonifacio, alamin naman natin ang latest doon mula kay Radio Patrol. Basta ito, mahirapin na ito. Kung sabi nila mag-self-disburse itong mga tao to, ang dami hong pera niyan Ang titipak na naman dyan, yung mga organizer niyan, lintik na rally na yan, oo. Sa halip na 1,000, 700 o whatsoever, kikita na naman niya mga yan para yung mga naghahakot ng tao. Oo. Tsaka yung budget niyan, pakakainin mo halos lahat yan. Alam nga naman, magpupunta yan dyan, maulat arawan, tapos hindi na maliligo. Ilang araw daw yata dyan yan. Itsura na yung mga yan Oo. Ewan. Pero yan nga, ingat pa rin. At yun nga, baka mamaya, sa dami ng pera yan Hindi naman natin, si Senator Trillanes nga, di ba? Inoopera ni Bongo na 1 bilyon para uminto na. Ayon kay Trillanes yan.
what more itong mga nasa PMP na to. Sila General Browner. Sana hindi sila masilaw. Pero baka yan, malaki na offer dyan para bumigay na kayo. Oo, total, pag itong pera na binibigay namin sa inyo, pwede na kayo mga ibang bansa. Bahala. Di ba? Hindi nyo na rin ito kikitain. Daming pera ng Duterte. Grabe. Hindi lang Duterte yan. Ang daming mga may pera dyan. Halos lahat yung mga puro bilyonaryo yan eh. Si Defensor, gagastos na rin yan. Malapit na rin siya. Mantakin mo, yung pamilya niya. Dalawa silang mag-asawa, qualified human trafficking, no bail. Basta ito, ang istorya nito mga friend. Parang si Marcoleta daw, ang dahilan, kaya naglabasan ng ganyan yung mga iglesia ni Cristo. Wala doon. May malalim pa dyan. Yun nga, yung si Sara, gusto na nila talagang tanggalin si Marcos sa pwesto at iupo na si Sara. Para maganda, everybody happy na. Di ba? Ang dami yung may pera na pwedeng mga pital diyan sa rally na yan. Yung talagang mga malapit ng yung mabaho na yung mga dati yung mga DDS na yung mga magnanakaw, mabaho na di ba? Si Bunoan gagawing state witness daw. Ewan kung anong nangyayari diyan ay nako Lord. Pero yun, magandang panoorin kung paano mangyayari, no? Pero pareho may hirapan na mapatalsik si Ferdinand Marcos. Kasi sugurin nila Malacanang, magkakamatayan. Not unless nga na babaliktad yung Armed Forces of the Philippines na si General Browner si DND Secretary na si Gibo Chodoro, yan, wala naman. Mga PNP chief, mga ganyan, wala. Hindi. Kung sila lang, yung INC sa kayang DDS, wala yan. Hindi nila, masasaktan lang sila. Yun nga, tsaka yun nga, baka maduduguan lang sila, mamamatay lang. People power one, iba halos lahat ng, pare, madre, lahat ng mga religious sector, halos nandudun maliban siguro sa Iglesia ni Cristo. Pero ang mga ito, puro, tsaka bloodless yun, wala akong gulo. Manta kami pitatalsik ng people power one. 20 years. Halos mahigit. Si Ferdinand Marcos na senior na, sa totoo, sana, gano'n na lang No? Nung napatalsik si Marcos Sr., nalungkot ako. Sa totoo lang. Alam ko mangyayari. Babalik na naman itong mga gutom na mga kongresista na to, senador na to, iba na naman samantala nung panahon nga ng Marcos Sr., puta, walang kongreso, walang senado, walang ganito, walang eleksyon. Tuturo lang niya, sino mayor. Walang eleksyon. Mga batas-batas na yan, plebisito. Gagawa ng batas si Marcos. Ang magde-decide, plebisito. Yes or no lang. Sang-ayon ba kayo sa aking batas? Yes or no. Siyempre mananalo yes. Batas. Walang masyado gastos Nung panahon ni Marcos, walang masyado gastos. Tsaka maraming ginawa. Maraming nagawa. San Juanico Bridge, mga cultural center. Ang daming nagawa. Hanggang ngayon, nakatayo. Paano? Walang mga magnanakaw na kontratista Ang kausap nyo, si Marcos hindi lulusot yung mga kagaya niya, mga ghost project, mga ganyan. Wala Mga substandard, wala Takot sila kay Marcos Sr. Baka gusto nila mga firing squad. Kita mo yung puta, yun ang antay talaga sa drugs. Si Limseng, pina-firing squad si Limseng yung drug lord, si Limseng, firing squad. Samantalang itong si Duterte, na to, ang ginawang economic advisor, drug lord, si Michael Yang.
Oh, may spiritual advisor pa ang puta. Ngayon ako nakarinig ng presidente may spiritual advisor. Si Bongbong wala, di ba? Oh. Pero si Duterte, may spiritual advisor, yung baliw, na siya raw ang appointed son. Ewan ko pa. Grabe. Grabe talaga. Nung panahon ni Duterte, pinakagrabe. Oo. Pero itong panahon ni BBM, ako sa akin, nasa kantya ko lang mga friend. Wala siyang yung pinipilit nila na parang si Marcos ang mastermind ng itong mga lahat nitong mga nangyayari ito. Hindi. Kung mastermind siya, bakit siya magpapaimbestiga? Ba't pa siya magpapaimbestiga kung siya utak niyan? Di sana parang Duterte siya. Oh, di ba si Duterte noon mga friend? DPWH, may ghost project, mga ganyan-ganyan. Putang ina, wala man lang siya pinaimbestigahan. Pero dumadaldal siya. Na alam ko, mayroong mga nakawan dito sa ganito-ganito. Daldal lang siya ng daldal, pero wala siyang iniuutos na mag-imbestiga. Kagaya nga yung Parmali, putang ina, yun ang pinakagrabe, pinakagarapal yun. Pero walang nangyari, no? Walang ganitong nagrally na korupsyon, walang ganito. Di ba? Nung panahon ni Digong, wala. Puta. Tsaka sa totoo lang, mga friend, itong panahon ni Digong, ngayon, ang dami hong mga di ba? Mga podcast, mga kung ano-ano, mga open ng media eh. Open ng media ngayon, panahon nito si Ferdinand Marcos eh. Open ng media. O, merong sila Lacerda, Barry Gutierrez, kanya-kanyang podcast eh. Kanya-kanyang podcast sila eh. O, meron pa yung sila Attorney De Leon. Ang ganda, lahat ang gaganda. Oo, ng mga tungkol sa mga nangyayari sa gobyerno. Nung panahon ni Digong, wala eh. Ang talagang lang na halos nun yung esamamay. Truth doesn't matter. Rappler eh, di ba? Maria Ressa eh. Kinasuhan pa eh. O, di ba? Nung panahon ni Digong. O. Ewan ko nga, friend. Pero nangyayari na to. Ito is now or never. Oo. Siguro alam ni Sayad na talagang kaya-kaya na nilang magpa-people power. Dami na. 40. Bukas, yun ang ko eh. Bakit binigyan ng permit yung bukas? Pwede na nilang palayasin ngayon eh. Umalis na kayo dyan. Istorbo sila eh. Sa mga Tapos, eto ka ngayon. Binigyan mo ng permit. Pang 100,000 tao. Gaano kakapal yung 100,000 tao? Oh. Lus ko. Ngayon lang, 14,500 lang. Nagka-traffic na dyan eh. Wala pang permit yan ha. What more bukas? 100,000. Saan isisiksik yung putang ng 100,000 tao? Oh. Ewan. Magkulam na tayo. Sakit ulo. Ano ba to? Excellency. Ano ba yan? Si Kawatano naman nananawagan na. Mga kababayan, sobra na hong korupsyon. Punta na ho kayo doon sa EDSA. Nananawagan siya. Sumali na ho kayo. Tara. Puta. Ay, nako. Mga kampon ni Digong. Pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Walang malasakit sa mga miyembro niya. Anong klase yan? Parang ako basa ko parang ginamit lang to si Marcoleta. Kuno. Para makapagparami ng tao. Alam naman nila itong mga Iglesia ni Cristo isang salita lang nung nila. Lalabas yan. Hindi basta-basta perang diyan. Lagayan diyan para bulabugin mo yung mga miyembro mo para mag-rally, ulanit arawin. Ewan. Malaking pera yan. Sana naman itong mga miyembro ng iglesia, magising na kayo. Ibig nyo sabihin, lahat kayo, ligtas kayo sa dagat-dagatang apoy sa ginagawa nyo. Jesus. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoks, and to all warriors. Anak ng Sayad, yung freedom of speech. Turo ng mga abogado, abogago. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rock, sabi niya.
Librado ulit oh. Sang-ayon ako dyan kay Karox na bago matapos ang termino ni BBM ay maubos niya ang mga magnanakaw sa bansa. Librado Ludovico ulit oh. Hay, salamat sa Diyos at may ICC ngayon. Diyan ka na mauutas. Digong nyo. Yan ang karma ng mga dutae. Maliban doon sa isang matino na si Noel Duterte. O, diba? Yung mga gago yan. Si Noel Duterte, doon na lumaki sa Davao. Sinusumpa pa yung pamilya na yan. Tiyuhin niya pa yan. Karat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Karat ni. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Apolinar Tolentino, shout out. Kumusta ka, Rox, at sa inyong family? God, good evening. Good evening, good evening, Apolinar. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Rox. Magaling po talaga yan si Inday Lustay. Magaling sa katarantaduan at kawalang yan. Lahat ng sagot niya sa impeachment complaint sa kanya ay puro wala sa hulog. Tama. Di ba? Ang mga sagot yan, oh. Apolinar Tolentino. Kung ikukulong lahat ang magnanakaw sa gobyerno, mauubusan ng tao ang gobyerno at magkukulang ang bilangguan. Sa bagay, mas mabuti pang maubos kaysa maghirap ng husto ang taong bayan. Mas maganda nga bitayin sa plaza para hindi na pamarisan ang mga magnanakaw na yan. Totoo. David Alin Mendoza, shout out. Karox, kaya di na po nagkaso yung sheriff kasi ang alam ko po, tinanong ni Digong yung sheriff kung may reklamo siya at kung magdidemanda. O, tinanong. Nanginginig siya na eh. Napanood mo ba yun? Nanginginig? Eh, biro nyo naman. Meron nun si Sayad, Vice Mayor naman si Digonggong. Ano pa ang laban ng sheriff sa kanila? At saka may kahihiyan po ba yung si Sayad? Eh, wala naman sa loob niya. Yung pinagsasabi niya. Nagsasalita lang si Sayad ng para kawaan siya. Paano kakawaan? Tumatawa pa nga siya sinasabi niya eh. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Karox, mahusay sa human rights lawyer yan si Atty. Duterte, dating spokesperson sa Supreme Court nung panahon ni Chief Justice Lourdes Sereno. Oo nga. Eh, pero sobrang dami na nila. 20 mahigit. Ano ba yan? Eh, yung kaso naman eh, ewan ko kung Gerbix Luis to lang, kayang-kaya. Ewan ko, anyway. Tsaka, nagdadal lang ano ko dun. Bakit inuna yung grave threat? Dapat ang inuna yung unexplained wealth. Oo. Pero kanina, balita, babukas natin pag-usapan. Tabasahin ko muna to. Ganyan talaga mga dutay ay, Arox, gagawin kanila ng fake news. Puro salita lang, wala namang resibo. Ganyan din ang mga sigaw ni Sayad noon. Kung saan uuwi si Bibi Lenny sa gabi, sunod lang sa sinasabi ng ama nilang inutil. Totoo yan. Rodelia Alpilor, shout out ha. Hello po, Sir Rox, talagang may saltik na yan. Sir, panoorin mo muna kita at magbabasa sa mga message ng mga kabosing. Ingat, Sir Rox, and God bless po. God bless, Rodelia. Sumagot si 3JCO po. Lahat naman nagsasabi may diferensya siya. Mga professional na psychiatrist, mga politiko, si Sentry. Sentry nga, di ba sinasabing may diferensya si Sarah? Palagay ko dahil sa kanyang upbringing, something went wrong with her upbringing. Totoo, lahat naman sila, something went wrong eh. Nakakita ng mga anak na ganyan ng mga itsura. Shirley J. Sir, shout out. Di balik Arox, hindi na yan makakalabas sa ICC. Kaya karma ngayon ang inabot ng demonyo na yan. Unti-unti na silang sinisingil. Hirap talaga pag may mental health ang tao. Kaya hindi ko binoto. Nakita ko rin siya, normal na tao ka, Rox. Hindi siya normal na tao ka, Rox. Yun nga, pagkakita ko pa sa magmumukha ito ako, sinto ito. Mary Lebron, no? Good morning sa Rox, no skipping ads, sabi niya. Chupista Bonao, shout out ha. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. Hi, naku. Ha? Wag ba po tayong magtaka kung bakit maraming kabataang gawa na gaya ng sa Tacloban. Biruin mo po kung kasong pagbabanta kay BBBM sa First Lady at kay Martin
Romualdez, tapos ganyan lang. Ha? Ganyan lang ang sagot mo, freedom of expression. Grabe, ganda na sagot. Nakakalungkot ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Totoo. Chupista ulit. Boying, puro ka naman hinog na hinog. Hanggang nabulok na. Ewan ko nga dyan. Tag-init. Magpapasko sa kulungan. Ang dami sinasabi. Chupista ulit. Maniniwala lang po ako pag nangyari na sa ombudsman. Gawin mo na lang. Huwag puro salita. May ulo ni Chupista, Boying. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Huli ka na, Sara. Ala nang magagawa. Dakdak mo. Di mo na maloloko. Taong bayan. Mga Duterteng mangmang na lang ang naniniwala. Tell it to the Marines. Magpa-psychiatrist ka man. Hindi ka natatablan. Manhid ka na sa katotohanan. Isa kang impostor. Ha? Malamang ito sa akin ha. Malamang dadating pa si Sayad doon sa rally. Oh, dadating pa yan, tingnan mo. Tinatawag na nila eh. Kasi uupo na raw nila sa Malacanang. Ino nga ulit. Marilo pa biyan ulit Masyado ng inutil at insulto sa ating lagay kung hahayaan na makabalik yan sa pwesto. Now pa lang puro gulo na at abala inaabot natin. Paano pa kaya kung nasa kapangyarihan na yan. Sabi nga ni Ka-Percy, the worst siya kumpara sa ama. Oo yung ama may utak-utak pang konti eh. Pero ito wala na itong hapon to. Baliw nga eh. 3J Siopo, sinabi mo pa, extremely dangerous pag si Sara at nakaupo sa Malacanang. Dapat yan, malaman ng taong bayan, wala yang sasantuin. Malupit pa yan sa presidente ng North Korea. Kaya, please mga botante, huwag niyo pong iboto yan. Dilaan nyo lang ang walang latay. Totoo. His Excellency yan. Paulit-ulit ako, 3J Shop. Pag yan ay nakapag-file ng kandidacy, panalo yung hype na yan. Marilo pa yan ulit. Tutuluyan si Marcoleta. Yan ang maliwanag na karma niya sa kanya. Sa mga kasalanan niya sa bayan Pilipino. Pero may pakitang rally ng mga INC ayon kahit walang permit. Sugod sa EDSA. Mga pasaway talaga sa batas. O, di ba? 3J Show ulit Siya naman talaga ang nagpahamak sa sarili niya. Wala namang dapat sisihin kundi siya. Yan ang napala sa sobrang daldal at pagmamayabang. Pinagmayabang pa niya, binigyan siya ng pera as in. Bigay na, pera na 100 pesos lang ang binigay. Wala daw kapalit. Sa tabil kasi ng Marcoleta, ayan tuloy. O, di ba? Tsaka alam mo kung galing eh, no? 3J Show ulit, si Rox. Sinabi ng kampo ni Sara na ibasura na raw ang kaso laban sa kanya. Ganon? Basta na lang ibabasura ang kaso dahil hiniling nyo? Magpakita kayo ng ebidensya sa korte. At ang korte ang magdidesisyon kung dapat ibasura ang kaso o hindi. Gusto niyan ibasura na laway lang ang puhunan. Hindi, dating nabayad na yan. Nisipon ako. 3J Show, sabi ni Sara dahil nag-blackout daw siya kaya naging violent. Sabi niya, dapat daw mag-control. Tama naman siya. Kaya hindi siya qualified mag-hold ng any government position. Dapat asikasuhin muna na ang kanyang anger management issue. O, diba? Jojo, Tol, good AM Tol. At sa mga subscriber lang yan, napunta ako ng QC City Hall. At dahil dyan sa EDSA rally na yan, pinabalik na lang ako. 3J Shop ulit Yan si Pulong Xerox. Sabi nga natin, hindi laging paso sa kanya. Siya rin mismo ang magpapahamak sa sarili niya. Yung mga ginagawa nilang magkakapatid sa Davao pag ang tadhana ang kumilos. Kahit ano pang balentong ang gawin nila, mawawala ng power ang mga yan. Sa ngayon, sila para kasi hari sa Davao, walang makakanti sa kanila. Yun nga eh. Dapat yan Davao na yan, ideklara na martial law yan. Parang ginawa ng tatay niya sa Marawi dahil dyan maraming, Diyos ko. Hanggang ngayon, di pa nila nahuhuling Davao Death Squad. Hindi wala pa yata sila isang nahuhuli dun. Yung Angel of Death pa ni Kibuloy. Diba? 3J Show ulit. Sir Xerox.
Sir si Gongdi kasi ang pasimuno ng lantarang pangungurakot ng bayan. Pagsasalita pa lang, foul language, fake news, umaapaw. Yung mga politiko na lantaran ng mambastos sa mga kababaihan ay walang paggalang sa magulang. Lahat yan, sinimula ni Gongdi. Kaya ang dapat ng mamayang na-adapt na mamayang Pilipino na dapat nating pigilan. O, diba? 3J Shop ulit to. Hello, Sir Rox. Di sana ako magko-comment dahil dami mong ng comment. Baka pagod ka na sa kababasa. Kaso, itong INC na ito, nakakaloka. Bakit daw si Marcolecta ang ipakukulong samantalang si Marcolecta nga raw lumalaban sa korupsyon? ewan ko taga magsalita. Aba, bakit hindi si Marcolecta? Tanungin nyo. Siya mismo ang nagbunyag sa sarili niya. Wala namang mga kamlay-malay ang gobyerno sa ginasos niya, sa kampanya niya. Siya itong bigay ng ebidensya. Kung mo ba member ng INC ang isang tao kahit corrupt, ipagtatanggol ng INC? O, yun eh. Yung tanong mo, yun na yung sagot eh. Anong klaseng turo na simbahan yan? Isa pa Xerox, bakit nila pinagpapakailaman ng gobyerno sa pagtugis sa mga salarin? Kung 10 milyon silang member ng INC, hindi nila comprise ang buong Pilipinas. Ewan ko. Nagrally sa EDSA nang walang permit, di ba sisiga-sigaan na nga sila para sila pang dapat masunod, hindi ang batas ng Pilipinas. Sila ang may kasalanan, bakit naging senador itong si Marcolectang ito. Totoo. Siga-siga talaga, akala mo ha, 3J Shop ka. Bukas may permit na sila for 100,000 per participant ha. Ba? Ganun ha. Friend Shervin sa PEDA, shout out. July 7, Alcantara. Analisa Apolinar. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni Friend Shervin, no? O Rox, sayad topak, walang kamatayan, sakit po sa ulo ng sambayanan. Ay nako Sir Rox, talagang dapat po dyan sa halimaw na yan, binibigyan po ng ultimatum. Nako Ekoteng, kailan ka pa ba talaga matitinag sa pagkadikit ng lubot mo sa iyong upuan at ikaw naman po kumilos na matindi-tindi, ano po? Sa sobra na pong nakakarindi at nakakakulili na po ng tenga araw-araw po. Ito na lang halimaw na ito ang laman ng balita. Kailan ba po ba magkawakas ang istorya po ng gabi ng lagim ng halimaw ng Davao? Sir Rox, isipin mo naman po, ano po, sa dami po ng matitinding batas at alagad po ng batas na pwede pong makapagpagapos sa sukab ng buhayang ito. Pero wala pong makapaglakas loob na ito pong halimaw na ito maigapos at malagyan po ng galyos. Isang halimaw sa banga pero kinatatakutan po ng lahat. Bakit? Ano pong meron ng sukab na buhaya, aber? Ay nako. Ewan ko nga sa inyo, mga puro lugaw at lampasot. Puro kayo mga nakakabwisit, mga leche. Pwes. Kinang. Mahit ulo to. Mahit ulo. Walang emoji na nakatawa pero mahit na ulo tiyo din Eddie Luna, my friend, shout out ha. Hi, hello Karox. Magandang araw mo uli dyan. Habang nanonood ako ng vlog mo tungkol sa hayop na sa Duterte na nasasabi ko ang sarap sampalin ng mukha ng hayop na babae na to. Akala mo sobrang nagsisisi sa nagawa niyang pananakit sa sheriff na si Abby Andres. Lahat ng pagsisisi sinasabi na niya na puro kasinungalingan naman. Hoy, Sara Duterte, na hayop. Kahit paanong gawin mong pagsisisi sa ginawa mo, wala na. The damage is done. Naisip mo ba yun? At isa pang nakakasuka sa mga ito, sobrang kawalang iya. Tapos ang survey ay mataas para kay PBBM, walang ubos ang pera para pambayad sa mga kakutsaba. Salamat Karo. Mabuhay ka lagi. Mabuhay. Eddie Luna. Ay nako, Eddie Luna ulit oh. Ito namang hayop na Marcoleta. Akala mo kung sinong matino, isa ring budol style niya.
siya daw ang nagsusulong para maparusahan ang mga taong korap na dawit sa flood control. Samantalang gusto niyang iligtas sa Kumunoy ang mag-asawang Diskaya. Huwag nga kami Marcoleta. Noon akala ko magaling ka. Noon akala ko magaling kang mag-imbestiga, pero pag alam mo na bilyon ang ninakaw, gusto mong iligtas. Anong klase kang bulldog? Samantalang ngayon ikaw ang makukulong. Buti nga, sana maari santo ka na agad sa maaaring santo ka na agad. Salamat ulit, Karox. Shout out Eman Escalona na Penay Bingson, Dolor Garcia. Mission accomplished mga boss. Brother Resistio, shout out. Jeff Ramos na. O yan, iglesia yan. Si Jeff Ramos. Pero umalis na siya dahil natauhan na siya. God bless mga friend. Hanggang bukas mo muli. Tignan natin. Magdamag ko ngayon. Mapupuyat ako sa tingin kung ano mangyayari sa EDSA. Dasal mga boss. Wala nang iba pang kakapitan itong bansa na ito kundi dasal. Oo.